good evening po. So, ang dami-daming mga talent competitions, singing contests, pero hindi lahat nabibiyayaan na magtagal. So, for you ba, masasabi mo na mas mahirap talagang ma-achieve yung longevity kaysa yung manalo sa isang contest? And ano yung naging mga challenges para sa Tama po kayo doon na mas mahirap po i-maintain yung longevity kesa sa yung ipanalo mo yung contest, I think. Kasi sa experience ko po, nagko-contest ako nun sa Pinoy Pop, parang hindi pa po ako masyadong into the competition talaga. Wala yung masyadong kailangan manalo ko. Yung parang sobrang competitive na spirit. Gusto ko lang po that time, sana manalo ko para syempre may pera akong ma-provide sa family, and gusto ko lang din kumanta talaga. So hindi ko po nararamdaman yung pressure ng competition. Tapos yung mga kasamaan ko pa po doon na mga competitors din po, parang naging kaibigan ko, not really competitors. Kaya ganun yung feeling, nakakapagod, opo, pero magaan pa rin sa pakiramdam. Pero once nakatapak ka na dito sa mundo ng show business, iba po pala talaga. Kailangan mo talaga ng mental, physical, and emotional strength and resilience para tumagal ka, para marating mo pa yung narating ng mga iniidolo mo, like sila Miss Regine Velasquez, diba? Sila Tito Gary, Tito Mark, Tito Ogie. So habang tumatagal po, mas na-value ko kung ano dapat yung mga tamang gawin versus mga hindi dapat gawin. So I think just like any artist, sa umpisa, syempre kung madadapa ka, maraming beses na parang mami-misinterpret ka ng mga tao sa paligid mo. For example na lang, yung aspect na kailangan mong bumate to everyone, Sabi namin noon, sabi ko nung medyo bata-bata pa rin po ko, nahihiya kasi ako, parang, syempre, sino ka ba, di ba? Baguhan ka sa showbiz, so sino ka para lumapit sa bawat isa, especially sa mga veteran artists. Pero ngayon po, na-realize ko na na mas mahiya ka kung hindi ka babate sa mga kapwa mo po, lalo na sa mga veteran artists. Kasi it means na nagpe-pay respect ka sa kanila. So, naiintindihan ko na po kung ano yung mga sentimiento ng mga nauna sa amin na artists, na it's just a sign of respect. Parang ang rude kapag dinadaan-daanan mo lang yung mga legendary, di ba? So, yun po. Isa yun sa mga examples na natutunan ko. And also, just to be resilient lang sa mga pagsubok na darating. Kasi hindi naman po lahat parang matagumpay lahat ng projects. So, kailangan lang din po talaga na may mga tao sa paligid mo na mag-guide sa'yo, na kumbaga mag-remind sa'yo to keep your feet on the ground. Dream high, but keep your feet on the ground. Like, yun nga po, si Ate Arlene nga po, katulad na sinasabi ni Boss Vic kanina, na talagang naghirap din po sa akin at nagtiyaga, naniwala.